Umabot na sa 4 na pulis ang inali sa pwesto habang isinasagawa ang investigasyon sa pagpatay kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, bukod kay dating Mandaluyong Chief of Police Colonel Hector Grijaldo at Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza, inalis din sa pwesto ang dating asawa ni PCSO General Manager Reina Garma na si Police Colonel Roland Villela, na dating nakatalaga sa PNP Information Technology and Management Service. Gayun din, si Sergeant Jeremy Kausapin alias Tox na dating nakatalaga sa CIDG at naging police security detail ni Garma. Siya po yung sinasabi na di umano ay nagbigay ng money dito kay Nelson Mariano at siya rin di umano yung allegedly bata ni GM Garma na nagbibigay ng information. So siya yung link. So critical yung magiging connection po niya dito sa kaso po na ito. And I was informed earlier by General Torre na nung pinuntahan po nila itong tao na ito sa kanilang bahay, hindi po nila natagpuan at ang humarap po sa kanila ay yung misis. At pagharap po ng misis ay ibinigay po niya yung letter of resignation ni Sergeant Kausapin at right there and there ay isinurrender po yung baril niya. Gayunman, sinabi ni Colonel Fajardo na bagamat nag-resign na si Sergeant Kausapin, hindi pa rin ito ligtas sa investigasyon ng PNP. We have to make it clear, kahit po nag-resign siya, ay hindi po yun na magiging dahilan para hindi po natin siya imbestigahan at habulin po with respect dito sa kaso po na ito, because it appears na meron po siyang malaking kinalaman po dito dahil na-mention po siya dito sa kaso ni GM Barayuga. And if you may recall, doon din po sa iniimbestigahan doon sa pagkamatay ng 3 Chinese national doon sa Davao Penally, his name was also mentioned. Naniniwala din ng PNP na malaki ang maitutulong ng magiging pahayag ni Sergeant Kausapin sa isinasagawang investigasyon kaya't may apela ang PNP dito. Sinasabi nga natin flight is a sign of guilt, pero gusto pa rin natin umapila sa kanya kung siya ay may nalalaman, siya ay natatakot, kaya siyang proteksyonan po ng PNP po. But the fact na siya ay nag-resign, hindi natin alam kung ano yung tumatakbo sa kanyang isipan. But again, it would be for his own best interest kung magpapakita po siya. 3 sa 4 na pulis na inali sa pwesto ay naka-restrictive custody sa Personnel Holding and Accounting Unit habang patuloy namang pinaghahanap si Sergeant Kausapin alias Tox. Kaugnay nito, sinabi din ni Colonel Fajardo na tukoy na ng CIDG ang mga pulis na unang nag-imbestiga sa pagpatay kay Barayuga kung saan naging cold case ito. Hawak na po ngayon ng Special Investigation Team yung mga dokumento po at mga records po ng case with respect po sa naging investigation po, at na-identify na rin po nila kung sino-sino po yung mga pulis na nakahumawak po ng mga kaso po na ito. At kausap ko po si General Torre and they are confident po doon sa tinatakbo po ng kanilang investigation ay ma-identify po nila yung mga personalities that may have possibly na may kinalaman po dito sa kaso po na ito. Si Barayuga ay tinambangan ng suspect na lula ng motorsiklo sa Samat Street, Mandaluyong City noong July 30, 2022. Leah Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.